mga nakasakay dito. So, mga kababayan, ang ating ipinaglalaban na matagal na ay nakikita na natin ang tagumpay. Huwag po tayong titigil habang hindi natin nalulubog ang ating tagumpay para sa tunay na pagbabago at kaunlaran ng bawat pamilyang Pilipino. Mga kababayan ko, sa pagnanakaw nila sa flood control, hindi lamang kinabukasan ng ating mga anak ang kanilang ninakaw. Ninakaw na nila sa atin ang ating dangal na makapabuhay ng isang pangkaraniwang tao. Narito po ang aking mga kababayan sa lungsod ng Muntinlupa at karamihan sa kanila ay nabibilang sa maranitang taga-lungsod ng Muntinlupa na hanggang ngayon ay hindi nabibigyan ng tamang pagtingin ng ating pamahalaan. So mga kababayan po, akin po sinasamo sa inyo ang panahon ito kailanman ay hindi na natin siya magpalampakin, sapagkat ang panahon ito ay panahon na ng tunay na pagbabago para sa ating mga mahihirap na mamamayang Pilipino. Ngayon din po sa ating mga kasamahan pulis, narito, nagpapasalamat kami sa inyo dahil inyong pinapagsayang pinoprotektahan. Sa Malacanang, nakita ko po sa Facebook, napapaikutan na ng barikada. Alam niyo po ba, nakita ko na yan, napanood ko na yan noong 1986. Ang Malacanang ay punong-puno ng barikada. Alam niyo kung bakit? Sapagkat kaya punong-puno ng barikada yan para hindi makatakas yung nasa loob. So mga kababayan ko, ako po ay hindi na magpapakahaba ng aking sasabihin. Ang gusto ko lang ay ating sabay-sabay sasabihin. Ito po, 3 beses. Papangunahan ko kayo, Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Salamat resign! Para sa tunay na pagbabago at kaunlaran ng mamamayang Pilipino. Magandang hapon po sa inyo. Maraming salamat, Atty. Garin. Atty. Garin po yun ha. Hindi po siya pariente ni Janet Garin. Ito po ang matino na Garin. Mga kababayan, ano po ang gagawin natin pag hindi mag-resign si Marcos? Sabay-sabay, Brother Oliver. Kung siya mag-resign, ang sagot ng taong bayan, aristuin, ikulong, 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 aristuin, ikulong. Yan po ang dapat na patuturuan ni Marcos. Kaya hindi tayo natututo sa kasaysayan dahil pinapatakas natin ang mga magnanakaw, ang mga kurakot at ang mga abusado. Kailangan po may mananagot at kailangan pong mayroong makukulong. Marcos resign! Aristuhin! Ikulong! Sa mga mamang pulis, pairam ng inyong pusas. Kami na po ang magpupusas kay Marcos. Pwede ba? Mamang pulis, kami na ang magpusas kay Marcos. Para hindi naman kayo mahiya. Kami na ang aaresto kay Marcos. Pwede ba? Ulit. Marcos resign! Aristuhin! Ikulong! Marcos resign! Aristuhin! Ikulong! Sabay-saba! Marcos resign! Para sa Selda 13. Number 13 ang Selda ni Marcos, ha? Hinahanda na ngayon yun. Sila ni Romualdez. Marcos resign sa Selda 13 ka. Okay, Rico. Marcos resign sa Selda 13 ka. Marcos resign.
ang isang abogado na tagapagtanggol ng boses ng mamamayan, boses muna ng mga political bloggers and commentators. Pakinggan natin ang reaksyon nila sa bombshell expose ni Manang Amy Marcos at ang expose ni Saldico na hindi lang pala magnanakaw, adiktos pa. Salamat, Kay Eric. Mga kababayan, papayag ba tayo na ang presidente ay isang drug addict? Hindi! Sa pamilya nyo, papayag ba kayo na may drug addict? Hindi! Ano ang dapat ginagawa sa mga addict? Ikulong! Itukang! Itukang! Nung panahon ni Tatay Digong, buti hindi siya natuluyan. Alam nyo, mga kababayan, ngayong nagsalita na, eto si Senator Amy Marcos, nananawagan ho ako sa ating AFP kung ano ang inyong magiging hakbang. Hindi ho tayo pwedeng pamunuan ng isang adiktos, binidiktos na presidente. Sabi nga po, walang karapatang mamuno ang isang adik. Mahirap po dahil ang pag-iisip niyan ay hindi ho natin kontrolado. Maari ho mas mapahamak ang bansa natin. Mapahamak ang mga Pilipino dahil sa kanyang mali-maling desisyon. Grabe ho yan. 4 na beses, isang araw tumitira ng muking. 4 na beses. Hinahati-hati pa. 4. Wow, grabe. Big time ang lupit. 4 Ang sarap. Habang yung mga kababayang Pilipino hirap na hirap magbayad ng buwis. Ang mga kababayang Pilipino binabaha. Kayo nagpa-party-party lang. May flavor pa. Grape sa umaga, orange sa tanghali, at kaimito sa hapon, at sa gabi ang swabe dahil tuloy-tuloy ang party. Flavored cocaine daw, sabi ni Manang Amy. Grabe mga kababayan. Hindi lang yung may nakalimutan. Kay Eric may marijuana pa. Ganon katindi mga kababayan. Kaya ho sa lahat po na nakakapanood ng video natin ngayon, alam nyo na meron tayong isang drug addict na presidente. Halina ho kayo dito sa ESAS RAI. 1 taon na ho kami rito, sa totoo lang. 1 taon na kaming nananawagan sa inyo. At ngayon ay buo na ang mga pruweba natin. Nagsalita na ang ating mahal na senadora. Ano pang hinihintay nyo mga kababayan? Marcos, you're fired! Hindi ka na kailangan ng sambayan ng Pilipino. Hindi ka may papayag na pamunuan ng isang drug addict. Hindi kami papayag na masira ang kinabukasan ng mga kabataan. Kaya pala, ayaw nyo sa war on drugs ng Pangulong Duterte. Paborito nyo pala ang droga. Napakahirap po niyan mga kababayan. Uli mga kababayan ko, hinahapili namin sa inyo na tayo pa rin ang magdidesisyon. Lumabas kayo! Ulit-ulitin ko, 1 taon na kami rito. Naghihintay kami sa inyo. Palayasin natin, pag-resignin natin ang ating adik na presidente. So ito lang muna, tine-reserve natin yung boses natin. Mamaya, maraming salamat po sa inyo. Muli babalik ko ang mikropono kay Kay Eric. Magandang hapon po. Thank you, brother. Maraming salamat sa ating political blogger commentator sa kanyang mga pananaw. Ang grupo ng UPI ay nandyan na rin po at mag-join dito. At ganun din ang grupo ng Marcos Alis Now at Marcos Resign. Dumarami na po tayo, pati ang Bangon Sambayanan. Bago po si Brother Belly Mac, tawagin muna natin ang boses ng abogado, tagapagtanggol para sa bayan. Ano po ang legal na batayan kung bakit makatarungan at dapat mag-resign si Marcos? At ito ay hindi mali at hindi
paglabag sa batas na panawagan. Tawagin natin si Attorney Garin. Hindi po niya paryente si Janet Garin. Magandang hapon po sa inyong lahat. Nagpapasalamat po ako at nabigyan ako ng pagkakataon na makapagsalita rito. Bago po ang lahat, ayos kong ipaalam sa inyo na kasama ko ang aking mga kababayan na taga-Lungsod ng Muntinlupa. Palakpakan po natin sila. Kami po sa Muntinlupa ay naniniwala na ang labang ito ay laban ng isang tama at mali, laban ng isang malinis at madumi. Marami po ang nagsasabi Marcos resign! Aristuhin! Ikulong! Marcos resign! Aristuhin! Ikulong! Marcos resign! Aristuhin! Ikulong! Napangalagaan ang kanilang pangalan, ang kanilang reputasyon, ang kanilang background, at ang kanilang kalusugan. Kaya bilang nakakatandang kapatid, yung sinabi niya na ang kanyang kapatid ay lulong sa droga, ang tawag po natin doon sa remedial law ay declaration against interest, at dyan ay maaaring maging ebidensya laban sa kanya. Kapagkat dyan po sila sabi ng kapatid. Dito po, sa pangyayaring ito, tayo mga kaibigan ay nakikita na tanaw na natin ang tagumpay at tayo ay hindi dapat tumigil. Alam niyo po ba na ngayon lang ay nakarating sa akin ang isang mensahe na ang Speaker of the House ay nag-resign na.